Hello everyone! Kamusta ang lahat at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. It's a brand new year and Happy New Year sa ating lahat at naway naging maganda ang pasok ng taong 2025 sa inyo at ito yung maging umpisa ng masagana at masayang 2025. So, it's been a while since and this is my third video this year dahil medyo naging busy tayo during the holiday season at nag-holiday break na din. Looking back sa taong 2024, yung bougainvillea collections ko is growing na kasi dumadami na din ang mga varieties na meron ako sa aking mini garden. And we will see this 2025 kung ano-ano yung mga varieties na madadagdag sa aking bougainvillea collections. And some of the varieties na nabili ko last year ay namulaklak na and I just recently uploaded yung mga blooming varieties na yon. Hoping na napanood nyo na. And if not, watch nyo na din guys kasi nakaka-happy na makita na blooming na sila yung mga bougainvilleas and nakakatuwa dahil maganda na ulit ang garden. And soon, we'll be uploading more sa mga blooming varieties ko sa garden kaya better watch that out. And before that, and for today's activity, ang gagawin ko is magdidilig ako ng mga bougainvillea pero hindi lahat. Dahil pinipili ko lang kung alin-alin ang didiligan ko. Kaya naman dyan lang kayo and bago tayo magpatuloy and baka sakaling napadpad ka sa channel ko and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And going back, kailan ba pwedeng diligan ang mga bougainvillea plants? Every day ba? Every other day ba? Twice a week ba? Once a week? And at paano ba ang pagdilig? Madami ba or konti lang? Sa aking ginagawa, may 2 scenarios ako sa pagdidilig. Una na dyan is, ang tanong, flowering na ba yung bougainvillea mo? At tuyo na din ba ang lupa nito? And if nakita mong ganyan na, water mo na sila and huwag hahayaan na ang flowering bougainvilleas ay malanta ng matagal dahil kulang sa tubig kasi pwedeng malagas ang flowers nito. And okay lang na dry yung lupa basta hindi aabot na lanta na yung mga dahon ng bugis if flowering na. And another scenario and the second scenario is if wala pang flowers yung mga bugis mo at gusto mo silang mamulaklak, ang gawin mo is stress mo sila. Meaning, wag palaging diligan ang bugis at antayin matuyo yung lupa at malanta yung mga dahon sakalang magdilig. Ito ay proven and tested na technique kasi the more na stress natin ang mga bougainvillea natin is the more na maglalabas sila ng bulaklak. Yan ay isa sa mga tips na pwedeng gawin pag gusto mong pabulaklakin ang bugis mo. And dito sa aking mini garden, yung frequency ng pagdidilig ko sa mga bugis is usually twice a week. Pero if nakikita kong nalalanta na yung mga bugis ko, syempre dinidiligan ko na sila. Lalong-lalo na yung may mga flowers na kasi sayang naman if malalagas yung mga bulaklak niya, di ba? Pero yung ibang bugis na wala talagang bulaklak or totally hindi pa namumulaklak, as long as na hindi pa sila nalalanta yung mga dahon niya, hindi ko sila dinidiligan. Kaya tinitignan ko talaga isa-isa yung pots nila,
if talagang tuyo na and yung dahon ay lanta na o hindi pa, bago ko sila diligan para iwas root rot at para mamulaklak na din. And sa twice a week na schedule ng pagdidilig ko, hindi lahat ay dinidiligan ko. Pili pa rin kung sino ba talaga ang need na ng tubig. Kung mapapansin nyo guys na ang daming naninilaw na dahon ng mga bugis ko, ito ay tanda na may kulang or deficient sila sa isang nutrient. Naninilaw sila dahil hindi sa golden sila, ito ay dahil kulang sila sa iron. Yung tawag pala sa phenomenon na ito ay chlorosis. Yung dahon ay hindi nakakaproduce ng chlorophyll, kaya naman after ng pagdidilig ko, ang gagawin ko is lalagyan ko sila ng iron fertilizer para bumalik yung pagkaberde ng dahon nila. Though I have a video nito and legit na effective siya guys, and nabili ko lang sa online yung iron fertilizer na yon. And try nyo din if may naninilaw na dahon sa mga bugis nyo. Ayan guys, tingin-tingin ako sa mga lupa ng bugis ko if need na nilang madiligan. Kaya naman dyan lang kayo at magdidilig muna ako ng mga bougainvillea plants. And nga pala guys, gusto ko lang i-share itong White Panther Taiwan ko na variety kasi sobrang sipag niyang mamulaklak. Hindi talaga siya nawawalan ng bracts kasi kaya napaisip ako na gusto ko siyang paramihin through grafting kasi ang sipag maglabas ng flowers. This one naman is grafted siya, kasama niya si Pink Panther Taiwan na flowering din. And speaking of masipag na mag-flower, dyan naman ako believe kay King Opal dahil isa din ito sa masisipag na varieties na maglabas ng flowers at sobrang tingkad pa ng kulay ng bracts niya. Hindi niya ako binibigo ever since na-acquire ko siya. And 4 years na din siya sa akin pero grabe pa din maglabas ng flowers. At nakakatuwa itong variety na ito pero yun nga lang mahirap siyang buhayin pag rooted. And there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!